Welcome to Gunslingers Life. For our content today, ang gagawin natin is mag-share ako sa inyo ng progression plan ng F2P. Ang target ko dito is F2P. If mid-spender ka, pwede mo namang sundan. You are welcome. Kung whale ka, alam kong wala ka namang sunusundang ganito. Kaskas ka lang tol, kaskas ka lang ng credit card mo. Pero if gusto mo manood ng video natin, pahingi na lang ako ng views. Ayan, so ganyan yung content natin for this morning. Monday morning is mag-share ako ng progression plan na susundin ko. So, meron akong ginawang illustration for us to follow. Pwede nyo screenshot, pwede nyo gawing reference para nasa gallery na ng phone nyo, hindi nyo na balik-balikan tong video ko. Pero mas maganda yon kung babalik-balikan nyo yung video ko kasi views yun, tol. Doon lang tayo sa totoo, payaman. So, ito yung illustration in 3, 2, 1. Ayan. So, meron tayong, sa progression plan ko, meron tayong phase 1 to phase 10. After phase 10, gagawa tayo ng part 2 ng video, and then phase 11 naman, yung start, and then moving kung saan abutin yung part 2. And so, start tayo sa for phase 1. Ang phase 1 natin, which is if nag-start yung server, if nag-start yung server or magsa-start ka ngayon, ito ang pwede mong gawin. Upgrade weapons, 20 weapons, kasi yung iba katulad ko, meron akong main weapon tsaka sub weapon. Yung iba naman dual weapon, yung mga wizards and hunters, dual weapon sila. So upgrade weapons tayo ng 20 kaagad. Next is upgrade accessories both to 5, and then upgrade talisman to 5. Yun yung main goal, tol. Start ng server sa nangukuha ng crystals para makapag-upgrade dyan. Ang suggestion ko, personally, pwede ka mag-fish ng kailangan mo, and then mag-mine ka ng kailangan mo, and then the second day ka mag-upgrade. Isa yun sa idea. Next naman is mag-fish ka ulit, mag-fish ka ng materials for upgrade, ibenta mo, then once meron ka ng crystals, kinabukasan, tsaka mag-upgrade as well. Yun lang yung suggestion ko. Basta ma-reach natin to. Wala ka namang hinahabol, tol. Kung F2P ka, wag kang maghabol ng build ng ibang tao, lalo na yung mga spenders. So dun lang tayo sa mindset na mag-grow tayo slowly. Again, upgrade weapons 20, upgrade accessories 5, talisman 5. Next natin is refine. So refine natin yung weapons, accessories, and talisman natin to +1. So walang fail to, tol. 100% yan papasok. Sure yung investment mo dyan. Ngayon, if you can see yung illustration, wala tayong hindi ko shinare yung refine ng armors ko kasi hindi yun yung priority ko. Ang priority natin dito sa progression natin is highest damage output. Ngayon, kayo na bahala dumiskarte sa armors na armor refines nyo. Next natin is phase 3, which is i-reach na natin yung upgrade awaken tier 1. Paano ba natin ma-reach yun? Technically, hindi ko na maalala yung requirements ng tier 1, pero kapag nagawa natin itong phase 3, matcha-check na natin yung tier 1. Upgrade weapons to 60. Upgrade accessories both to 15, and then talisman to 15. Yung challenging lang dyan yung talisman, kasi sa talisman per palo, if I can recall it right, 12 na stones yan kada palo. Pero worth it naman yan pag natapos mo yung phase 3. Yung damage output mo, attack speed mo, or haste mo is mas mataas na compared to nasa phase 2 ka pa lang. Next natin yung phase 4, which is phase 4, medyo kailangan mo na dito ng RNG gotcha, ganyan, ng swerte, yung kung yun mo yung term mo, kailangan mo na yan. Kasi nagfa-fail yung +2. Pero hindi ka magre-refine down dyan. Magfa-fail ka na papunta ng next refine mo. So medyo kailangan mo ng patience, kailangan mo ng investment dyan kasi baka mag-fail. Pero focus lang, tol. As I've mentioned, wala ka namang hinahabol, so focus lang. So +2 weapons, accessories, and talisman. Next natin yung phase 5, which is hahabulin natin yung upgrade awaken tier 2. Ang requirements dyan sa tier 2 is kailangan for equipment yung ma-reach ng required upgrade level, which is upgrade weapon 80 and accessories 20.
So, yun yung goal natin. So, upgrade mo yung weapon mo ng 80, both weapons mo or kung isa lang yung weapon mo, and then accessories muna tayo. So, very specific ng upgrade ko ngayon na ng mga first part, may talisman pa, accessories, weapons. Ito, medyo specific na. Accessories muna yung i-upgrade mo. So, upgrade weapon 80, talisman 20, ang phase number 5. Then, ang phase 6 natin is i-reach natin yung Enchant Awaken Tier 1. Paano ba natin magagawa yon? Magagawa natin yung kapag accessories tayo ng level 18 for 2 equipments. Kaya ngayon, ang target natin is both accessories natin, yung left and right accessories natin, i-enchant natin to level 18 para ma-trigger natin yung tier 1 enchant. So kung gunslinger ka, luck ang target mo. Kung clown ka, int ang target mo. Kung gypsy ka, Agi ang target mo. So, dito, medyo masaya to, guys. Medyo masaya yung enchantment. Kung hindi kayo sure sa enchantment technique or wala kang enchantment technique na sinusunod, you can go back to my previous videos. Meron akong sariling playlist for enchantment. Check nyo yung kung paano ako mag-enchant. Very effective yung mga tol. Madaming nagva-vouch nyan. So, yun yung phase 6 natin, enchant tier 1. And then, for phase 7 natin is refine plus 3. Eto, tol, mas mataas yung stress nito sa phase 4. Kasi nga, nagfe-fail. And then, mas madami ng kailangan na requirements para mapa-plus 3 yung weapon, accessories, and talisman. So, patience lang, and then, lang talaga, swertihan lang talaga dito, RNG. Nasa RNG ang lakas. Pero, ang goal natin dyan is mapa-plus 3 yung weapons, accessories, and talisman. Now, once ma-check out mo na yan, move na tayo sa next phase, which is phase number 8. Ngayon naman, i-complete natin yung Upgrade Awaken Tier 3. Ano bang gagawin natin dyan, tol? Ang strategy natin dyan is yung weapons mo dapat upgrade 100. Yung upgrade accessories mo dapat 25. Yung muffler mo dapat 50. And then yung shoes mo dapat 50. Ngayon, tol, bakit in-skip natin yung upgrade ng talisman? Kasi, tol, madaming requirements yung upgrade ng talisman compared sa muffler and shoes na onti lang yung requirements. Parang 2 pieces lang per palo, 4 pieces per palo. So, mas madali natin ma-achieve yung 50 kaysa palu-paluin mo yung talisman mo, nag-fail na nga, ang laki pa ng requirements na kailangan. So, once matapos natin yan, matatrigger natin ang Upgrade Awaken Tier 3, mas may additional stats pa na ibibigay yun. Kada ma-reach mo yung next tier ng upgrade and enchant, may additional na bigay na stats yon. Kaya, kino-complete natin yan. Then, after phase 8, punta na tayo ng phase 9, which is kailangan na natin i-reach yung Enchant Awaken Tier 2. Ang need natin gawin dyan is yung upgrade or yung enchant accessories yung accessories natin i-level 21 na natin, which is madali na lang yan kasi from phase 6 18 na siya, level 18. So dagdagan mo na lang ng 3, 21 na. Ang challenging dyan is i-enchant mo yung muffler and shoes mo. So from 0 to 21, medyo yun yung challenging. Pero guys, sobrang taas ng stats niyan kapag na-reach out mo yung 21 based dun sa target stat mo. Sobrang taas ng mabibigay sa'yo na stats niyan. Then, after phase 9, ma-checkan mo yung tier 2, magdadagdag, as I've mentioned, maladagdagan yung stats mo. Okay? And then, phase 10, which is ito yung pinaka mahirap i-achieve sa part 1 ng progression natin, is ma-refine plus 4 mo yung weapons, accessories, and talisman. Kasi ito na, medyo sunugan na ng crystals dito, guys. Kasi nga, nagfe-fail. Pero once ma-checkan mo yan, all goods yung character mo. Either nahabol mo na yung mga mid-spender na walang technique na ginagawa sa progression nila, or mas mataas ka talaga sa
ako lang, personal ko lang to mas mataas yung stats mo 40% ng players ng Rocks. Ganun ako confident. Kung maniniwala kayo, bala kayo. Kung hindi, bala rin kayo. So, yun yung progression plan natin ngayon. Check natin, nasa na ba ako? Nasa na ba yung progression ko? So, as of the moment, as you can see, may refine. Yung refine ko, plus 4 yung weapon, talisman, and accessories. Ngayon, tol, gagawa-gawa ka ng guide, hindi mo naman sinusunod. Tol, mga ano yan, mga ayun yung mga free refine stones nung event. May event kasi ngayon, di ba? So, hindi ko talaga yan ininvestan ng crystals. Pumapasok lang talaga yan. So, pag mga ganong sitwasyon, kapag may free naman kayong materials, pwede kayong pumalo. Ganyan. kung hindi pa doon yung phase ng plan nyo, pwede kayong pumalo. Pero if susundin ko yung progression plan natin, ay wait, nakikita nyo ba yung ano ko? Hindi nyo pala nakikita. Wait, tanggalin ko muna tong image. Ayan. As you can see, plus 4 yung weapon ko, plus 4 yung talisman, and then plus 4 din yung isang accessories. Which is hindi ko nga nasunod yung phase progression plan kasi nga may free materials ako. Palo lang ako ng palo, pumapasok naman. Medyo mabait si Rock sa akin now. Pero if I will check yung progression ko now, nasa na ba ako? If I can check is ang goal ko na now is technically ang goal ko na now nandito na ako sa phase 8. So ang ginagawa ko is phase no. Ang goal ko pala is ang nasa phase 6 na ako. So ang ginagawa ko is hinahabol ko yung enchant, guys. Ayan. For my enchant, check natin ha. For my enchant, ayan. So, meron na akong 17 sa isa, 14 sa isa. So, kailangan ko na lang dito ng isa para ma-checkan siya. Tapos, kailangan ko na lang ng 4 dun sa isang accessories ko para ma-check in tier 1. Ayun. So, nandyan na ako sa phase number 6, technically. Tapos kung mapapansin nyo, wait ibaba ko lang ulit. Ayan. So kung mapapansin nyo sa equipments ko, ayan, mataas din sa expected yung upgrade ko kasi nga may mga libreng materials. Pero if walang libreng materials, guys, isundin natin tong progression plan na to, which is very, very useful. Ayan. So, again, ito yung progression plan ko from phase 1 to phase 10. Gagawa tayo ng part 2 once ma-reach ko na yung buong phase 1 to phase 10. Yun muna yung video natin for now and see you on my next one. Salute sa inyong lahat. Shoutout pala sa guild ko now dito sa new server Forsaken. Shoutout sa iyo, Bullet Tal, para sa ito. Bye!